Makinig po kayo sa mga legit na mga balita, hindi galing sa mga propaganda ng mga DDS. Kasi pag nakinig kayo sa mga propaganda ng mga DDS po, kwento ng mga DDS influencers, iinit lang yung ulo ninyo. Pero sa totoo lang, wala pong pinipili sa mga relief operations. Pati yung mga DDS na nasalanta, tumatanggap po ng ayuda. Di ba po? Pagkatapos yung mga DDS na hindi nasalanta, massive yung kanilang paninira sa ating gobyerno. Yun ang masama po. Nasa kalagitnaan tayo ng mga calamities, nandun pa rin sila sa paninira. Ayaw ko sana ng ganitong topic, mga kababayan. Kaya lang, pag inayaan natin sila na makabuelo sa kanilang mga toxic na mga balita, sa kanilang mga paninira, sabi nga sa kasabihan, mga kababayan, evil triumphs because good men do nothing. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So, pag-usapan natin itong mainit na balita tungkol dito sa nangyari pong matinding pagbaha, dilubyo na tumama po sa Cebu. Kasi po sisihan ng sisihan, turo ng turo yung mga DDS influencers. So, himay-himayin natin mga kababayan ang totoong kwento para na malaman po ng ating mga kababayan ang katotohanan. Ano ba talaga yun nangyari? Kasi sa totoo lang, hindi lang dahil po sa matinding volume ng ibinagsak na ulan na ang nagdulot sa matinding pagbaha po, deadly flooding and destruction to properties at mga infrastructure sa Cebu ang dahilan. Kundi dahil po sa decades of neglect and corruption at maling mga policy ng ating gobyerno. Yan mga kababayan ang lumalabas ngayon. Kaya other than mga kababayan yung massive relief and rescue efforts ng ating gobyerno na ginagawa sa ngayon, magpapaimbestiga po yung ating Palasyo Malacanang kung ano nangyari sa mga flood control projects kasi yun mismo yung reklamo ni Cebu Governor Barry Cuatro. Pero unahin ko muna sa inyo yung mga relief efforts na ginagawa ng gobyerno. Kasi massive ang disinformation and fake news na pinapakalat po ng mga DDS influencers. Pinapalabas nilang inutil yung ating gobyerno sa mga relief operations. Walang tulong daw, mga kababayan. That is pure fake news, mga kababayan, yung kanilang mga pinapakalat. Ayan po yung update na mga relief efforts na ginagawa ng ating gobyerno. Mabilis po yung tugon ng ating administrasyon. Mahigit 123,000 families food packs agad ang pinalabas ng DSWD sa 7 rehiyon. Patunay ng mabilis na aksyong ng administrasyon sa gitna ng Bagyong Tino. Yan po ang patunay. Umikot ang operasyon sa 7 regions na nagpakita ng koordinasyon at kandaan ng gobyerno. Sa direktiba ng Pangulo ng patupad ng pre-positioning of relief goods upang mabilis na makapaghatid ng tulong. At ngayon nga, yung paganda naman po dito sa papasok, mga kababayan na bagyong si Juan, super typhoon, nasa pre-positioning na rin po. Ito, LGU's urge to complete evacuation of high-risk communities by Sunday, November 9, sabi po ng DILG. 1 hour ago, alinsunod sa direktiba ng ating Pangulong Bongbong Marcos, inatasan ng DILG ang mga LGUs tapusin ng preemptive o majority mandatory evacuation ng mga residentes kasi matindi po itong Super Typhoon Uwan. Ayan preparatory evacuation. Ito yung ginawa mga kababayan na situation briefing ng ating Pangulo sa Bagyong Tino. At nauna doon, mga kababayan, na pumunta si DPWH Secretary Vince Dizon. At ngayon, sunod yung DSWD. Pero yung mga first responders po, yung mga LGUs, ganoon naman talaga, mga kababayan. At yung augmentation support sa national government, yan ang setup. Yan matapos ang situation briefing ng Pangulong Bongbong, inihayag na mahigit 3.3 billion na pondo ang inilaan ng pamahalaan para sa relief, pabahay at rehabilitation ng mga apektado. Sama-samang rumisponde ang Armed Forces, PNP, BFP, PCG, MMDA at PPA sa search and rescue at relief operations sa mga binagyong lugar. Ayon sa DOE, DICT, matatag ang supply ng kuryente
at nagpapatuloy ang network restoration sa Visayas at Palawan. Patuloy din ang pagbibigay ng pagkain, tubig at serbisyong medikal ng DOH, DSWD at LUA, MMDA sa mga evacuation centers. Kaya makinig po kayo sa mga legit na mga balita, hindi galing sa mga propaganda ng mga DDS. Kasi pag nakinig kayo sa mga propaganda ng mga DDS po, kwento ng mga DDS influencers, iinit lang yung ulo ninyo. Pero sa totoo lang, wala pong pinipili sa mga relief operations. Pati yung mga DDS na nasalanta, tumatanggap po ng ayuda. Di ba po? Pagkatapos yung mga DDS na hindi nasalanta, massive yung kanilang paninira sa ating gobyerno. Yun ang masama po. Nasa kalagitnaan tayo ng mga calamities, nandun pa rin sila sa paninira. Ayaw ko sana ng ganitong topic, mga kababayan. Kaya lang, pag inayaan natin sila na makabuelo sa kanilang mga toxic na mga balita, sa kanilang mga paninira, sabi nga sa kasabihan, mga kababayan, evil triumphs because good men do nothing. So hindi pwede na wala tayong gawin na i-counter yung kanilang mga propaganda, paninira sa gitna ng calamity. Tama po, mga kababayan? Yan po yung mga relief operations na ginagawa ng ating gobyerno. Lahat ng sektor po, may sufficient fund tayo. Kaya nga sabi ko, pansinin niyo po, mga kababayan, yung mga previous years, mga nakaraang administrasyon po, pag ganitong may mga calamities, matik po yung mga media, ABS-CBN, GMA, DCRH, Philstar, Manila Bulletin, Inquirer, agad-agad po may fundraising activities po sila. Solicit dito, solicit doon, fundraising dito, fundraising doon. Pero ngayon po hindi na. Wala na po. Bakit? Nakikita nila po, handa ang ating gobyerno. Mula sa taxes na binabayad ng ating mga mamamayan, we have enough fund na itinutulong para sa mga nasalanta. Kaya hindi na po nauso yung mga fundraising campaigns. Ang mahilig man lang po nakikita ko mangilang-ilan na nanghihingi, nagsusolicit because of calamities. Yung mga lumipas na mga disaster na tumama sa ating bansa, yung mga DDS po, nanghihingi sila para sa mga donations na itutulong daw. Iwan nga natin kung nakarating doon sa mga nasalanta. Tapos ang sinasabi nila, mga kababayan, dahil daw anya sa korupsyon, kaya walang gustong mag-donate. Anong walang gustong mag-donate? Nakikita naman po ng mga bansa sa buong mundo kung paano gumalaw yung ating gobyerno. Pero may mga nag-intensyon na rin po na gustong tumulong. So naninira, patuloy naninira, mga kababayan. Ito mga DDS, wala daw tiwala, kaya ayaw nang mag-donate yung mga bansa dito sa ating bayan. Hindi po totoo ang mga kwento ninyo. Yung mismong gobyerno ang nagpapaimbestiga sa korupsyon. Mismo yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang nangunguna para matuldukan ang massive corruption na nangyayari sa ating gobyerno. And in fact, ngayon po, yun ang ating pag-uusapan. Kasi binulgar mismo ni Cebu Governor Barry Cuatro ang massive corruption sa flood control na nangyari 2019. Paano ni Digo? O nauna na bumisita doon si DPWH Vince Dizon. O sabi dito na sa report ng CDN, Dizon slams Cebu's failed flood control after Tino. Dapat may managot. Kasi na-interview po ni Karen Davila, si Cebu Governor Barry Cuatro. Tinanong, kailan anya ito nangyari? 2019 anya. You see, kung isipin, PDP laban po. Kapartido ni Digong itong si Barry Cuatro. Kaya lang wala siyang magagawa, kundi ilantad ang katotohanan. Ano nangyari? Bakit siya ganito? Kaya makikipagtulungan siya sa Marcos administration. Ito ngayon ang report ng probinsya ng Cebu. Posted 3 hours ago, Cebu Province, sabi dyan. GovPam demands justice as Cebu suffers deadliest flooding in years. Ano sabi po ni Governor Barry Cuatro na malamang sa malamang ibaba siya ng mga DDS? Kasi sa tingin ng mga DDS po, nilaglag yung previous administration. Yung mga Duterte, nilaglag ni Barry Cuatro. Wala man pong magagawa si Governor Barry Cuatro, kundi sabihin kung ano yung totoo. Di ba? Alangan man pagtakpan niya. Kailan ba nangyari? Itong mga flood control, kailan ginawa? Yan o, sabi niya, we will discuss with President Marcos regarding the 2016 billion flood control funds. It's not enough. Nga resilient ang mga Cebuanos. Justice has to be also look into
nganong nahitabo ni karon. Tagaan tagustisya ang mga Cebuano kon nganong nahitabo ang flash flood diri sa atoang province. Yan. A visibly furious and frustrated Governor Maricuatro faced Cebu media on November 6, 2 days after the typhoon devastated Metro Cebu, submerging communities from Milang Lanila in the south to Danau City in the north and claiming over 100 lives while damaging billions in property and infrastructure. Sabi ko sa inyo, ito po ay konsekwensya ng decades of neglect and corruption and wrong policy, mga kababayan. At ang isang tinitingnan, yung pagkakalbo ng kabundukan ng Cebu at pag-tolerate sa mining. Yung dolomite nga po, galing Cebu, dolomite mining, tinibag yung bundok ng Cebu. Pagkatapos, ginamit mga kababayan para pagandahin yung Manila Bay. Yung Dolomite Beach, na pinagmamalaki ng mga DDS influencers na napakagandaan niya. Pinaganda yung Manila Bay. May Dolomite Beach. Sinira naman yung Cebu. Tama ba yon, mga kababayan? At yung Dolomite Beach, iniimbestigahan ngayon kasi masama din yung dulot sa environment. At saka, yon din ang suspected na rason kung bakit mabilis yung pagbabaha sa mga pag-ulan sa Metro Manila. Lagi nang binabaha, mga kababayan, kasi yung mga bukana, waterways, nabara dahil po sa mga mali na mga implementation ng mga projects. You see, ngayon galit yung mga DDS kasi bakit daw papaimbestigahan yung magandang project ng kanilang Tatay Digong na yung Manila Bay daw dati tambak yung basura. Kung basura yung problema, mga kababayan, di inalis na lang sana yung basura, nilinis lang. Hindi tinambakan po ng dolomite na galing sa kabundukan ng Cebu. Sumira sa kabundukan ng Cebu. Na ngayon, nagsasuffer na ngayon yung Cebu, mga kababayan, because of the massive flooding. Ayan o. Report ng PNA, mga kababayan, pagkakalbo ng kagubatan, quarrying sa Cebu, dapat imbestigahan, sabi ng Malacanang. Tingnan ninyo. Ito yung naka-contribute sa dilubyo, mga kababayan, na dapat tingnan, imbestigahan, mga kababayan, sabi ng Malacanang. Ayan o. Onsa ni Cebu, view from the top. Tingnan ninyo, mga kababayan, kung paano inabuso ng mga tao. You see? Yan ang kalagayan ng Cebu. Kinalbo yung mga kabundukan dahil sa mina. Paano hindi tamaan ng dilubyo yung Cebu, mga kababayan? Yan sinasabi natin. A decade of neglect and wrong government policy. You see? Yan na po. Tapos ituturo ng mga DDS yung ating Pangulong Bongbong Marcos daw. Paano yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang ituturo ninyo na mismong yung governor dyan sa Cebu, nakapartido ni Digong, ang itinuturo po yung previous administration, 2019 na niya. Inihingi ng gobernador ng Cebu ni Maricuatro ang tulong ng ating Pangulo. We will discuss with President Marcos regarding the 26 billion flood control funds. It is not enough nga resilient ang mga Cebuanos. Dapat may justisya. The governor also criticized the previous capital administration for failing to implement long-term solutions to Cebu flooding, such as more effective flood control systems and stricter monitoring of quarry operations around the central Cebu protected landscape, which houses the province's main watershed. She noted that the water from Cebu River systems that caused the flash floods originated from this watershed. Kaning flooding na to, this could have been prevented. How come? Wala ni nila nahimuan og paagi before. They have been here for years, decades, here in Cebu province. Onya nganong ingon anini, what happened to the flood control projects? The governor lamented. Kita ninyo? Ito yung interview ni Karen Davila sa ANC, mga kababayan. To ask the question kung bakit grabe yung flash floods dito when we have 26.600 billion
for flood control projects. So, yun lang naman sa akin. I begin to ask question, bakit ganun? 26.6 plus 600 plus billion yung ano dito, flood control funds. Ito yung nangyayari sa amin. Oo. At I think, Karen, yung Tino is worse than Odette. Definitely, we have seen, projects here in the province na, I should say, mga ghost projects. Kita ninyo? Ito yung pinapaimbestiga ng ating Pangulo. Sunwest, Haitone, sino po? It's not for me to say for now, Karen. No, we have submitted the reports already. But what I can say is we have seen substandard projects as well. At saka may mga bulk water projects, no, na inamit yung mga license to some contractors na hindi naman sila yung gumawa. Okay. Yun lang masabi ko for now, Karen. Oo, pero sa pag-iimbestiga po ninyo, sa sarili po ninyong probinsya, meron man lang bang matinong flood control project or most of it ay talaga pong ghost, substandard, at yung bulk water ay problemado? Substandard, Karen. So all of the flood control projects are either ghost or substandard in Cebu province? Yes, Karen. Do you believe that it was the past administration who is responsible? Definitely, Karen. Definitely. Because I'm just here, just an over 100 days. Definitely. And by the time Ang I flood got control here, po, that's national when government project siya. The flood control, the president announced it. Hindi po capital project siya. What I can tell you is 2019. nagsimula. 2019. Okay. Alright. Ano po ba? 2019 nagsimula ang alleged corruption? Ganun po ba sa flood control? You see? I suppose. I suppose. Ano kayo ngayon mga DDS? Turo kayo ng turo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Iyang salarin po, previous administration at kapartido niya mismo ang nagtuturo. PDP Laban member, Cebu Governor, Pambari 4. You see? Nagpapaimbestiga po yung ating gobyerno, yung ating presidente. Kasi nakasanayan to, decades of neglect and corruption, mga kababayan. Dagdagan pa ang pagkakalbo ng kabundukan in mining. At alam ba ninyo mga kababayan na si Digong ang nagpatanggal po sa 9-year ban on new mining deals? Ayan report ng GMA News Online, April 15, 2021. Duterte lifts 9-year ban on new mining deals. Ang tatay ni Bongo, mga kababayan, sabi rito, exposed Philippines 5 hours ago. Kinalkal na ng exposed Philippines po dahil sa massive flooding sa Cebu, dahil sa dilubyo mga kababayan, ang sinisisi ng mga DDS po yung present administration. We have to expose talaga po sino yung dapat na managot, hindi yung turo kayo ng turo. Ayan in-expose ngayon ng exposed Philippines. Sabi rito, sa lahat ng die-hard Duterte supporters dyan, BBM loyalists at sa lahat ng Pilipino, ito ang dapat ninyong sisihin kung bakit maraming namatay ngayon. Si Rodrigo Duterte mismo ang nagtanggal ng 9-year ban on new mining deals sa pamamagitan ng Executive Order 130 dated April 14, 2021. Ibig sabihin siya mismo ang nagbukas muli ng pinto para sa mga bagong mining companies. Karamihan ay may koneksyon sa US, China at iba pang dayuhang interes na ang layunin ay kalbuhin ang mga kabundukan ng Pilipinas. Naintindihan na ninyo, baka duda pa kayo sa report ng GMA News Online. Mas may credible news organization na nag-report din ito. Ayan, report ng Reuters. April 15, 2021. Updated April 15, 2021. Philippines lifts 9-year ban on new mines to boost revenues. Yan Sabi dito sa report ng Reuters, Philippine President Rodrigo Duterte has lifted a moratorium on new mineral agreements imposed in 2012. Panahon nito ni Pinoy. Reopening the door to investments in a move that will boost state coffers but has dismayed environmental activists. The Philippines, the top supplier of nickel ore to China,
and a major producer of copper in gold, imposed the moratorium while the government worked on legislation to boost the state's share on mining revenues. Since 2018, the excise tax on minerals has doubled to 4%. Duterte's new executive order allows new mining deals and reviews of existing contracts for possible renegotiation. It also directs the Environment Ministry to formulate terms and conditions and to strictly implement rules on mine safety and environmental policies. Scrambling for funds for infrastructure projects and to help support the pandemic-hit economy, the government has pushed for the revival and sale of idle state mining projects. Ginamit sa pandemic. Pagkatapos, nagkinabang po yung Farmally na iniimbestiga po sa mga anomalya na pwedeng i-revive mga kababayan yung kaso sa ombudsman. Kita ninyo yung mga nangyari? So kinalbo mga kababayan yung kabundukan sa Cebu at minina, tinibag dahil sa mina. Ito pa yung isa pang sinisisi mga kababayan. Yung pagtayo ng high-end subdivision sa kabundukan ng Cebu. Depensa kasi po, may water impounding niya na nilagay dyan. With regard to po sa water impounding capacity, it will not suffice for the purpose, sabi ni Albert de la Cruz Sr., Commissioner Climate Change Commission. Sabi niya, we need to leave the mountain for biodiversity niya. Iginiit ni Climate Change Commissioner Albert de la Cruz Sr. na hindi sapat ang water impounding na nilagay sa ilalim ng Monterasas project ng aktor at engineer na si Slater Young para higupin ang tubig na manggagaling sa itaas ng bundok. Kasunod ito ng pag-ugnay sa nasabing proyekto sa malawakang pagbaha sa probinsya ng Cebu dahil sa malakas na pag-ulan dala ng nagdaang bagyong Tino. Nanawagan din si De La Cruz na ipasa na ang National Land Use Plan o ipasa na magsisilbing gabay para sa paggamit ng kalupaan para sa agricultural at housing projects sa bansa. Wala inubos na nila yung ating mga kabundukan na nagsisilbisa ng water impounding para hindi agad-agad yung pagbagsak ng ulan dire-diretso sa sa plains, sa ibaba, ina-absorb mo na, ini-impound mo na doon sa bundok kung maraming kahoy at hindi simentado. Di ba? Parang cotton siya na nag-absorb, mabilis na mag-absorb ng tubig at hindi basta-basta kasi hinuhold ng mga iyan ang purpose ng mga bundok at mga kakahuyan po, mag-absorb ng bagsak ng tubig galing sa kaulapan. Water cycle nga po. At nahuhold niya, mga kababayan doon muna before pa na mag-flash floods, before pa na bumaha sa baba. Pero kung wala na yung mga kahoy at lahat na simentado kasi ginawang subdivision yung bundok, siyempre, saan ba pupunta yung tubig na binabagsak mula sa ulan? Kundi immediately, flash flood po pababa sa mga plains. Yan ang nangyari po sa Cebu at mangyayari sa iba-ibang parte ng ating bansa pag hindi natin inayos ang mga pagpaplano po. At lalo pa kung ang mga flood control projects po, mga inotil, substandard o ghost, sabi po ni Barry 4. So makikita natin sa ating experience ngayon, hindi lang po ulan ang naging dahilan ng pagbaha, lakas na pag-ulan. May mga contributing factors po. Hindi lang po si Tino ang kalaban. Ang tunay na bagyo, mga kababayan, ay yung taon-taong pandaraya sa pundo ng gobyerno. Yung pagnanakaw po ng pundo at pagpatay po sa ating kalikasan. Nasa huli, mga kababayan, ang mga Pilipino yung ang nagdurusa. Kaya nga po massive yung pinapagawang investigasyon ng ating gobyerno. Yung ICI po galing sa Davao. Ano yung natuklasan sa Davao ng ICI? Ayan 8 buwan lang tumagal. Pag-aaralan ng Independent Commission for Infrastructure kung anong parusa ang maaring ipataw sa mga kontratista at nagpapatupad ng isang flood control project o nagpatupad sa Davao River na nasira 8 buwan lang matapos gawin. Ayan Lugar ng mga Duterte, mga kababayan. Kaya sabi ng mga DDS influencers, bakit daw nag-iimbestiga sa Davao yung bagyo nasa Cebu? Isabi natin, yung ICI po, lamang mandato na mag-relief operation o mag-rescue
Ang mandato ng ICI mag-imbestiga. Hintayin ninyo na matapos ang rescue relief operations. Pumupa muna. Talagang mag-imbestiga po sa Cebu. Bakit? Ang reklamo mismo galing sa gobernador. 2019, 26 billion ang pondo sa flood control. Karamihan ghost. Kung hindi ghost, substandard. Talagang pupunta doon pero hindi muna ngayon. Kasi ang kailangan ngayon ng Cebu, relief operations muna. Rehabilitation, i-rescue muna yung mga tao, bigyan ng pagkain, gamot, mga kailangan po na yung mga basic na pangangailangan nila kasi nasira yung mga bahay, shelter yung kailangan nila. And afterwards, kailangan maimbestiga. Bakit palpak yung mga flood control projects na naging dahilan ng matinding dilubyo po sa Cebu? Kaya hintay lang po kayo. May tamang panahon sa bawat in everything, sabi nga, there is a season in time. Kaya mali yung mga sinasabi po ng mga DDS influencers tulad po ni Attorney Guanzon na wala na din po sa katinoan. Kala ko matalino itong si Attorney Rowena Guanzon, pati si Dr. Mata. Di ba? Ano nangyari sa mga utak ninyo? Nalusaw na dahil sa pagdikit ninyo sa mga DDS, nawala na yung logic sa inyo, yung tinatawag na sense of sound sense and reason. Nawala na po. Saan ka nakakita na tinamaan pa lang po, nasa kasagsagan ng bagyo, ng baha, pagkatapos mag-iimbestiga doon yung ICI. Pini-question ninyo kung bakit nasa Cebu o nasa Davao. Walang ba doon sa Davao? Kaya doon sila nag-iimbestiga ng mga flood control projects. Kasi kung mag-imbestiga sila ng ghost flood control habang tinatamaan ng Cebu ng matinding baha, baka kasama sila sa casualty. Naintindihan na ninyo? May ganon. Ang kailangan ng rescuers at ayuda. Yun ang kailangan ngayon. Hindi yung nag-iimbestiga. So tama na sila nasa Davao. And later on, pag humupa na po, address na yung mga pangailangan. Pagkain, medisina, bahay, temporaryong masisilungan, o di kailangan nang mag-imbestiga para hindi na po maulit itong nangyaring dilubyo sa Cebu. Naintindihan na ninyo, mga morons. Tapos post yung mga DDS po na tumulong agad-agad daw sumaklolo si Sara sa mga taga Cebu. Paano sumaklolo si Sara? Na nandun si Sara sa Ayan yung post Ang sabi ni Benji Contreras, inalis na daw ito, dinilit yung post ng Doña Choling Island Resort sa Mauban, Quezon. Nandun si Sara. Nagpapasarap doon si Sara, nagpipicture-picture. Ano siya? Yan sabi dyan, Doña Choling Island Resort. Thank you for visiting Doña Choling Island Resort, Cagbalete, Mauban, Quezon. Vice President Sara Duterte. Yan ang picture. Post ito ni Benji Contreras, isang Marcos loyalist. Sabi ni Benji Contreras, bakit kaya dinilit ng Doña Choling Island Resort ang post nilang bumisita si Sara Duterte sa kanila para palabasin na hindi naglakwat sa si Sara, kundi busy siyang namimigay ng tulong sa mga Cebuano para sumubo sa naratibo ng mga didish na si Sara ang naunang bumisita sa Cebu? Mahilig kasi kayo sa sa drama. Parang yung mga dilawan noon, pinalabas si Maruhas mga kababayan, matik na sumaklolo sa Yolanda. Para hindi masabing palpak yung yung operations nila. You see? Ayan din, palibasa, yung mga DDS po, hybrid dilawan, parehas na strategy po, pati yung paninira sa mga Marcos. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nakikita ninyo, systematic siya, may sistema na sinusunod. Pauna muna niya yung kanyang mga alter ego, mga cabinet secretaries. Nandun agad si Vince Dizon. Tapos yung mga frontliners, first responders, yung DSWD. Then afterwards, comes the President. Sabi ng ating Pangulo kasi, kailangan hayaan natin muna na magtrabaho yung mga LGUs. Yun ang purpose kung bakit may gobernador, may mayor, may punong barangay sa hierarchy ng ating pong gobyerno. Kasi kung pupunta agad doon ang ating Pangulo, mangyayari niyan, imbes na sa pag-asikaso, immediately na sa pag-asikaso sa mga
nasalanta yung mga local officials, sasalubong sa kanya. Di ba yun ang sabi ng ating Pangulo? So nagkaroon pa ng disruption sa dapat immediate na assistance na napagsaklolo ng mga first responders. Ang first responders po, mga LGUs. Then, augmentation force po ang national government. Ganun po. Yung mga hindi kaya ng LGUs, nandun ang suporta ng national government. Pero tingnan ninyo, immediately yung ating Pangulo nagsagawa agad ng situation briefing para malaman agad-agad kung ano yung dapat ipadala ng national government na support sa mga LGUs. Tulad po dito sa Cebu. Ganon ang sistema. Hindi yung pupunta ka doon para magpaipal. Walang ganon yung ating Pangulo. Walang ganong pag-uugali po. Dapat may sistema po tayong sinusunod. O ngayon, before tayo na magtapos, maganda po tayo. Buong Luzon, mga kababayan, dapat na maganda dito sa paparating na Super Typhoon Uwan. Massive typhoon po siya. Ang kanyang laki, kasing laki ng buong Pilipinas siya. Yan o. Ang utos po, complete evacuation sa mga high-risk communities by Sunday. November 9, sabi po ng DILG, sa utos po ng ating Pangulong Bongbong. At laging makinig po sa mga advisories ng Pag-asa. Sa pamamagitan ng mga local stations, TV stations po. Huwag matigas ang ulo para ma-achieve ang minimal casualty. Zero casualty dapat nga, mga kababayan, ang dapat na objective natin. Zero casualty. Kaya dapat preemptive evacuation tulad ng ginagawa namin practice dito po sa lalawigan ng Albay. Ang preemptive evacuation in zero casualty, policy yan po ng dating gobernador namin, dating congressman na si Joey Sarte Salceda. Pag narinig ninyo ang preemptive evacuation zero casualty policy, galing po yan dito sa amin, sa Albay. So makinig sa mga advisories po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powder drink mix from Australia. Endorsed by cancer survivor Maritoni Fernandez. Mainam po ito sa mga cancer patients at para sa cancer prevention po. Sa mga business inquiries and orders po ninyo, mag-message na lang po kayo sa amin. Sa aking anak pong architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mahilig po sa spa at magpa-beauty, punta lang po kayo sa Pamper City by OMG. Asiana City sa Paranaque po siya. For your luxury escape, Pamper City by OMG. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang po kayo kay Ma'am Aileen Rosales. Nakabase siya po sa Amerika, Aileen Closet po.